Galit ka lang kasi ako may ginawa ako sa bayan. After 5 years, ang laki na ng pinagbago. May kabila ang ginagawang kalsada, tulay, eskwelahan, ospital, at mga naglalakihang proyekto na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon pa lang sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi na nga ba na ito na ang golden age of infrastructure? Ang nailaan ng Pangulo sa mga proyektong pang-infrastruktura, tinatayang aabot ng 8 trilyon mula 2017 hanggang 2022. Laking diferensya sa budget kumpara sa mga nakaraang Pangulo ng mga nakalipas na dekada. At ang pondong ito ay masasabing pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Infrastructure project. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development of growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build. Nakita ko po yung political will ni Presidente. Yun talagang kailangan natin para ma-implement ang mga proyekto ng Pilipinas. At para maging developed nation ng Pilipinas, kailangan natin ayusin ang ating infrastruktura na matagal nang pinabayaan. Marami mang hinarap na hamon ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa mga programa ng infrastruktura. Hindi may kakaila ang infrastructure boom sa bansa at ang pagkakaroon ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino sa kabila ng COVID-19. It is easier to build from scratch than to dismantle the rotten and rebuild upon its rubble. Nevertheless, let us work together and lay a new foundation upon which a better Philippines can be reconstructed. Help me build a better tomorrow. Yun din ang mensahe niya. At yun din ang gusto ng taong bayan. Nang magkaroon ng isang presidente na may political will at magkaroon ng marami accomplishments dahil yung kailangan talaga natin ang bulin ng mga kapitbahay. Naiiwan na tayo. Kailangan natin ang bulin ng ibang mas developed na bansa. Working with the president for so many years na action man siya at marami siya na-accomplish and clearly makikita mo naman lalo sa infrastructure, makikita mo naman yung mga tulay, more than 5,000 na tulay, more than 26,000 kilometers of rail, 144,000 classrooms, 10,000 flood mitigation structures, na decongest ang EDSA, nagkaroon ng connection yung mga probinsya, ibang-iba na yung Pilipinas ngayon. I will push harder in the pursuit of programs that we have started, but always within the parameters of the law. I will not stop until I reach the finish line. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. This is my pledge and commitment. But I shall continue to comply with my constitutional duty to serve and protect the Filipino until the last day of my term.